Eh, natin ang Bible natin. Napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon. Kasi yung 2 linggo, 10 araw kung wala rito. Salita ng Diyos ang aking kasama. At aming mga revelation pinapaunawa ng Panginoon. Hallelujah. Buksan natin ang Bible natin. Hallelujah. Ano ba yung huli natin pinag-aralan dito? Nabasa nga muna tayo ng mga yung huli para kasi dire-diretso itong ating ano eh. Colossus 1:27. Yeah. Tingnan natin yung Colossus 1:27. Pero bago yan, kung nasosay nga naman, papasahin ko muna itong Gawa 17:23. Oh. Tapos pupunta tayo at babalikan natin yung huling verse natin last, nakaraang linggo. Sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 17:23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod, si Pablo kasi nagme-ministeryo yan eh, kung saan saan nagpupunta yan. Gala-gala. Sabi niya, sa paglalakad ko sa lungsod, sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, Yeah. nakatagpo din ako ng isang dambanang nakasulat na ganito, Sa Diyos na hindi. sa Diyos na hindi kilala. Yeah. Ang inyong Diyos na sinasambang hindi ninyo kilala, Pakilala. ang siyang ipapakilala ko sa inyo. Yes. Talaga naman na si Apostol Pablo. Alam niyo ang mga tao, natural yan na gusto makita ang Diyos. Yeah. Natural na gusto nilang makilala ang Diyos. Yeah. Kaya nga yung iba napapasuot sa mga agimat, sa mga tinatawag natin ay kulto. Kasi ang ibig sabihin ng kulto, Yeah. kapag yung pananampalataya mo ay wala kay Kristo, no? Hindi tungkol kay Kristo, ang tawag ng kulto. Yeah. Sabihin, merong kang Diyos na hindi si Kristo. Yeah. Yun ang definition para sa akin ng salitang kulto. Yeah. Ngayon, kung sa dictionary, kasi ibang kahulugan ng mga salita sa dictionary, iba sa Bible. Pag sa Bible, makikita mo ang kahulugan ng mga salita na yan, kapag yan ay binasa mo sa pag-uusap, yan mo malalaman ano ang tunay na kahulugan ng mga salita. Yeah. Pag yan ay inugat mo lamang sa Webster Dictionary, inugat mo yan sa Latin, sa Hebrew, sa Greek, tapos word lang, tingnan mo ano bang ibig sabihin nun, maaring hindi mo makuha yung sustansya nun, maaring daplis. Okay, sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang pagmiministeryo, sa mahabang panahon, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, nakakita ako ng mga dambana. Dambana, simbahan niya na yun. Okay, Yeah, Ano dambana? Simbahan, no? Tama, Doktora Pachit? Dambana, simbahan niya na yun. Tayo na, pag dambana, Ako yung altar, yeah. ano yung altar? Nasambahan. Sabihin, lugar kung saan sinasamba ang Diyos. Yeah. Sabi ni Apostol Pablo, nakatagpo ako ng Diyos na nakalagay sa Diyos na hindi namin kilala. Yeah. At sabi ni Apostol Pablo, pagkamat hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, hindi sinabi ni Apostol Pablo na hindi nga siya Diyos eh. Yeah. Ipapakilala ko siya sa inyo. Nang alam niyo sa panahon natin ngayon, maraming tao sumasamba sa Diyos pero hindi nila kilala ang Diyos. Yes, sir. Maraming mga relihiyon ngayon, kasi pangilang henerasyon na ba tayo? Ang Kastila nga, 400 taon dito sa Pilipinas eh, Yeah. according sa history. Yes, sir. 400 taon. Mm. Tipin mo yung 400 taon, ilang henerasyon yun? Nanay Pachi, Dr. Pachi, ilang henerasyon yung kada siguro, 5 henerasyon yun, ano? Ibig sabihin ng henerasyon na isang buhay ng tao. Kung sabihin natin 100 taon ng tao, hindi 4 na henerasyon. 6 na henerasyon niya. Sabihin natin 4 na henerasyon, salid-salid. So marami tayong mga dinatna ng mga relihiyon na nakakagisnan kasi ang Panginoong Yesus, si Apostol Pablo, malimit sinasabi niya, yan inyong mga nakagisnan, yan inyong mga tradisyon, eh nagisnan nyo lang. Ibig sabihin, hindi nila nasuri yan. Yeah. Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, maraming sumasamba sa Diyos. Hindi nila kilala sino sinasamba nila. Yes. At yan ang ating ngayong pag-uusapan. Yes. Makilala natin yung Diyos na sinasamba ng mga tao. Amen. Kasi Adapt. may mga tao, magsulat ka lamang ng tungkol sa Espiritu Santo, bababagin ka na eh. Kasi
Ang Espiritu Santo ay tinatawag nilang Diyos, Espiritu Santo. Yan ang ating pag-uusapan at ipapakilala natin ngayong umaga. Amen? Amen. Okay, balikan natin kayo Soseng, yung ating verse ng nakarang linggo. Yeah. 27, 127. Okay, sige, basahin mo. Niloob Soseng. ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba, kundi si Kristo na nasa inyo. Yan, siya ang Christ in me, the hope Of glory. of glory. Ulitin ko lang, ano? Colossus 1:27. Ito yung mga verse natin iniwan noong nakarang linggo eh. Mm. Nasa kanila yung minabuti ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwaga nito. No, andyan tayo sa hiwaga, ito yung topic natin, mga ilang linggo pa yan, tungkol sa hiwaga ng Diyos. Nasa gitna ng mga hintil at ito'y si Kristo Yan nasa. na nasa sa inyo, Yes. na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Yes. Okay? Ano yung hiwaga na nasa sa atin? Sino? Kristo. Si Kristo. Nanay Pachi, sinong nasa iyo? Tinanggap mo si Kristo? 101%. 101%. O, isa pang verse nung nakarang linggo, Mateo 3:11. Nasa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Yeah. Ngunit sa iba, ngunit sa mga nasa labas, Mm. ito ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng talinghaga. Yes. Diba naalala nyo, nung nakarang linggo, meron tayong verse eh. Ang Panginoon ay nagtuturo. 13 yun. After niyang magturo, itong mga taong medyo close sa Panginoon, pag alis ng mga tao, pumunta sila kay Jesus. Basta 13:11. No? Ano sabi nila sa Panginoon? Panginoon, paliwanag nga po ninyo sa amin ng talinghagang iyan ng mga binhi. Yeah. Sabi ng Panginoon sa kanila, halika kayo, turo ko sa inyo, papalam ko sa inyo ang hiwaga Mm. kapagkat ito'y ipinagkaloob sa inyo. Mm. Amen? Yes. Okay, ngayon, sabi sa unang Korinto 22, okay, nandito tayo sa bagong tipan ha. Niyahati ko minsan yan eh, bagong tipan, lumang tipan. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 22, Pablo pa rin. Kasi si Apostol Pablo, yan ay isa sa apostol para sa ating mga hindi. Kaya laging si Pablo kasi si Pablo ang nagtuturo sa atin. Yeah. Sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 2 verse 2, sapagkat ipinasya ko Na walang ipangaral. na wala akong ituturo sa inyo, ipapangaral, kundi si Kristo Mm. at ang kanyang pagkapako sa krus. Yes. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ipinasya ko, kahit ako'y matalino at eksperto ako sa reliyon, sabi ni Apostol Pablo, Mm. no, alam nga ni Nanay Pachi, saan siya nag-aaral eh? Sa paanan ni Gamaliel eh. University of Gamaliel. Pero hindi niya itinuturo yung nalaman niya kay Gamaliel. Yeah. Sabi ni Apostol Pablo, kahit ako'y may si Bishop, may master's degree, may doctorate degree. Si Bishop may doctorate degree yan eh. Mm. No? Sabi ni Apostol Pablo, Wala akong papa. hindi ko yun ituturo sa inyo. Kahit anuman ang naratnang ko sa aking religion, sabi ni Apostol Pablo, ipinasya ko na ang ituturo ko sa inyo ay tungkol sa hiwaga ng Diyos. Na walang iba kung hindi si Kristo. Yes. Hallelujah. Yeah. Okay, punta tayo sa John chapter 14. Yan. Ang Panginoon naman ang nagtuturo dito ha. Yeah. Pakinig tayo ha. Sabi ng Panginoon, buksan mo po ang aming mga pandinig. Yes. Kasi ang pandinig, meron niyang pandinig na pisikal, meron din niyang tinatawag na pandinig na espiritual. Yes. At tungkol sa salita ng Diyos, bubuksan ng Diyos ang ating espiritual na pandinig. Amen. Pero kung minsan, dahil meron ka nang narinig sa pisikal, meron nang nagturo sa'yo, nahihirapan kami isang manimbang. Yeah. Mas pinaniniwalaan mo yung naririnig mo sa pisikal. Okay, tuloy tayo. John, isa natin sa 1. Yeah. Ang napakagandang turo ng Panginoon tungkol sa Espiritu Santo. Mm. Una ko yan sa kasing, sundan nyo na lang ako, John chapter 1, mahaba ito hanggang 16 yata ito. Mm. Huwag kayong mabalisa. Yan 14 yan. No? Ang nagsasalita rito, si Kristo mismo ha. Mm. At itong mga pangyayaring ito, ay bet, sino yung madaldal na yan, tingil mo muna yung bibig nila, naririnig ko rito.
Tumigil ko muna ng kwentuhan dyan. Ay, ikaw nakikita kita ha. Pupunta ka nga rito muna. Naririnig ko yung bungangawan eh. Dito. Sino ba yung nandiyan yan? Nakaputi na yan. Sino yan? Si Beb? O, takpan mo muna yung bibig mo ha. Naririnig ko yung bibig mo riyan eh. Oh, mama. Makinig ha kasi mahalaga to. Meron tayong matututunan dito. Yes. Makikilala natin si Kristo. Yeah. Kasi kapag ang Diyos na sinasamba mo, hindi mo kilala, matutulad ka doon sa sinabi ni Pablo sa aking paglalakbay. Marami akong nakitang mga taong sumasamba sa Diyos na hindi nila kilala. Yeah. Sino sa inyo naniniwala mayroong Diyos Ama? Yeah. Malinaw sinabi ng Panginoon eh. Sinabi rin ni Pablo, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Isa lamang ang Panginoon. Sino naniniwala kay Kristo? Kasang kamay. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya, nabubuhay tayo. Siya yung nag-maintain. Yeah. Isa lamang ang Diyos, ang Ama. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. At tayo'y para sa Kanya. Isa lamang ang Panginoon, si Jesus. Pamagitan niya. May version eh. Oh, 1 Corinthians. 1 Corinthians 6, 1 Corinthians 8:6. 8 yata. Iisa lamang ang Diyos, ang Ama. 8:6. Doon naman sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Ano ang buhay na walang hanggan? Ang makilala kanila na iisang Diyos. Yeah. At si Jesus na ating Panginoon. Yeah, John 17. Walang sinasabi. Maniniwala tayo. Meron tayong tinatawag na Diyos Espiritu Santo. Pero hindi natin kilala. Okay rin naman yun, wala akong tutol doon. Tawagin natin siyang Diyos Espiritu Santo. Pero kailangan makilala natin siya. Amen. Hindi mo pwedeng meron kang pangatlong Diyos tapos hindi mo kilala. Yeah. Hindi pwede. Maliligaw. Mawawala ka sa direksyon. Hindi po pwedeng gamitin mo yung therefore na kung sino-sinong master's degree. Hindi pwede. Okay, tatuloy muna tayo doon. Ang sabi ron sa verse natin, John chapter 14, verse 1. Huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Ang nagtuturo dito, si Kristo ha. At sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Kristo. Hindi pa niya binabanggit ang tungkol sa Espiritu Santo. Hindi niya sinasabi at sumampalataya din kayo sa Espiritu. Okay. 2. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong ako'y pupunta doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan ninyo, ako'y babalik upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Hallelujah. Okay, dalawang bagay ito. Maaaring yung katulad ng sinasabi ng iba, na pag ikaw mamamatay na, inihanda ka na ng Panginoon doon. Pangalawa, mas kapanipaniwala na ikaw ay ihahanda ng Panginoon sa buhay na ito para doon sa pupuntahan mo. Yes. Dahil hindi ka naman makakapunta roon kung ikaw ay taya ng taya sa loto, katulad ng pinag-uusapan natin ngayon, sigarilyo ka na sigarilyo kasi ang tawag dyan, kasalanan. Yeah. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Spiritual, hindi physical. Pwede rin physical. Yeah. Dahil pag nagkasakit ka, nag-adik ka, ng babae ka, magkakasakit ka, pwedeng physical. Pero higit ang spiritual. Yung spiritual mong kaluluwa at espiritu. Yes. Dalawang bagay. Okay, tuloy natin. 4. Alam na ninyo ang daan sa pupuntahan ko. Kasi ang Panginoon, ilang araw na lang, papatayin na yan. Yeah. Kaya ang itinuturo na ng Panginoon dyan, ay yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Okay, sabi ng Panginoon sa 5, alam na ninyo ang daan sa pupuntahan ko. Sumagot si Tomas. Si Tomas, isa ito sa disipulo ng Panginoon, masyadong close ito, laging kasama na. Malaman na na laging kasama ng Panginoon. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Yeah. Itong si Tomas, ang kanyang nasa isip, mga pisikal na salita. Ang kanyang nasa isip, pag ang Panginoon ay nagsalita, ang nasa isip niya, laging pisikal. Pupunta saan ka pupunta?
Di namin alam kung saan ka pupunta, Bishop. No? Ang sinasabi ng Panginoon dito yung mga bagay na spiritual. Kaya sinabi, kapag ang isang tao walang pananampalataya kay Kristo, hindi mo maunawaan ang mga bagay na tinuturo ni Kristo. Bakit? Ang pananampalataya, yan yung umpisa ng iyong paniniwala kay Kristo. Yan mag-uumpisa, yung spiritual mong buhay. Walang mananampalataya kung walang makakarinig, walang makakarinig kung walang mangangaral, at walang mangangaral kung walang isusugo si Kristo, ang Diyos. Amen! Kaya tayo, ginagamit natin yung social media. Yes. Nilalagay natin dyan minsan-minsan yung mga salita ng Diyos kasi karamihan sa mga nanonood dyan ayaw na salita ng Diyos. Yeah. Sisingit natin si Kristo ang tagapagligtas. Okay, tuloy natin. 6. Sumagot si Tomas. 5. Panginoon, hindi po namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? May sumagot na naman si Jesus. Spiritual na naman. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Ay, ang buhay na binabanggit dyan ni Kristo, yung spiritual mong buhay. Yeah. I am the light. Yeah. No? Kaya yung mga tao doon sa Genesis, nagkaroon lamang niya ng buhay nung hiningahan ng Diyos, spiritual na buhay. Yeah. Kapag ikaw wala kang spiritual na pandinig, ang malalaman mo lamang mga physical na salita. Yeah. Ay hindi, yan hininga niya sa hangin yan. No? Tuloy natin. 6. Sumagot si Jesus. Ako ang daan, I am the way. Ako ang katotohanan, I am the truth. Minsan napaka-English ako kasi kung minsan yung Tagalog, pag yung isang tao hindi marunong managalog, hindi niya yan naintindihan. Yeah. Oh, yun. Hallelujah. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay aalis at ikaw ay merong pupuntahan, spiritual ha? Eh di siyempre, kung physical, hindi kailangan mo lang makakasama kung di mo alam. Yeah. Pero kung spiritual, sabi ni Jesus, kung ikaw ay pupunta sa langit, ako yung daan, papunta rin. Yes. That's right. I am the way, sabi ni Jesus. Wala nang iba. Hindi sinabi ni Jesus na mayroong pang ibang daan papunta sa langit. Yeah. I am the way. Sabi ni Jesus, ako ang daan papunta sa langit. Kaya kung gusto nyo makapunta ng langit, walang ibang paraan kundi ang makilala nyo sa Jesus. Yes. That's right. Wala nang iba. Hindi tayo pwedeng tumalangin sa kung sino mang tao, Panginoong Maria, punong-puno ka na. Hindi. Wala sa Bible yun, wala. Hindi ko tinatake kung ano man yung nakagisna natin. Pero kung minsan, meron tayong nakagisna na hindi tayo makawala. Yeah. Na dapat nating malaman. Hallelujah. Yes. 7. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Kasi si Tomas makulit eh. Talagang inulit niya, Panginoon, nakita mo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Yeah. Kasi physical yung nasa isip ni Tomas. Ang akala niya, yung Ama na binabanggit ni Kristo ay physical na Ama. Kaya sabi ni Jesus, sa 8, 7, kung ako'y kilala mo, sabi ni Jesus, nasa ka muna, naiwanan ko yung 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, na walang hanggan, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala mo, kilala ninyo, sabi ni Jesus, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. So therefore, okay, kung nandan tayo sa pag-iisip na pisikal ha, physical muna kasi lagi lang mayroong dalawa yan. Huwag mong kakalimutan tayo, may tatlong elemento, physical, spiritual, espiritu, at kaluluwa. Pag sinabi mo yan lagi sa physical, hindi mo maunawaan. Pero pag nasa physical ka lang, wala ka sa spiritual, gagawa ka ng mga so therefore, yan yung matatalinong tao na wala ang espiritu ni Kristo. So therefore, kung wala akong may Kristo, si Kristo ang Diyos. Kita nyo? Kaya marami nakakagawa ng mga doktrina. So therefore, si Jesus ang Ama. At grade 1 ka, pwede mong sabihin. So therefore, kasi si Jesus mismo nagsabi, kung nakita ninyo ako, sabi ni Jesus, nakita mo na ang Ama. So therefore, pwede sabihin ni Nanay Pachi, kung wala si Kristo, ikaw yung Ama. So therefore, no? Pero hindi mo pwedeng sabihin, Amang Jesus, no? Marami nagkakamali dyan. Ang tawag kay Jesus Father Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin, bakit? Kasi ang unang-unang itinuro ni Jesus sa mga tao, ganito kayong manalangin, awagin ninyo ang Diyos, Ama ang Diyos.
Yeah. At ganito kayo manalangin, humingi kayo sa aking Ama sa aking pangalan. Yes. So maliligaw. Hindi po pwedeng gagamit ka ng therefore pagdating sa Bible. Makakagawa ka ng mga doktrina. Kaya dumadami reliyon. Kaya napakaraming reliyon kasi maraming matatalino, marunong. Kapag mayroong nabasa, isa, dalawang salita, gagawa yan ng konklusyon. Ibig sabihin ng therefore, ito ay resulta ng isa o dalawa o tatlo o marami nilang nabasa. So therefore, gumagawa sila ng konklusyon. At pati ang Diyos ay nakakagawa din sila. Tuloy pa. 8. Sumagot si Felipe, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama, masisiyan na kami. Talagang gusto niyang malaman. Kasi nga ang tao, meron niyang rekado na talagang dahil tayo ay galing sa Diyos, talagang gusto natin makita ang Diyos. Makilala ang Diyos, makausap ang Diyos, tama tayo na. Kahit ikaw ay masamang tao, talagang ikaw ay naghahanap pa rin ng Diyos. Okay. Felipe ito ha. Tumagot si Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Ayaw pa rin niyang maniwala eh. Tungkol kay Jesus. 9. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo kung kasama Felipe hanggang ngayon, hindi pa ninyo kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So therefore, ikaw talaga. So, pwede na naman, tama ano ron. Pero hindi. Hindi pwede. Hindi tayo po pwede nga gumawa ng therefore. Kapag hindi sinasabi ng diretso sa salita ng Diyos, hindi mo pwedeng ituro yung therefore. Kasi magkakaroon ka ng ibang therefore. Kailangan diretso. Sinabi na nga ni Kristo eh. Isa lamang ang Diyos, ang Ama. Kaya makikita natin, ang topic natin tungkol sa Espiritu Santo na tinatawag ng maraming tao na Diyos Espiritu Santo. Yan ang ipapakilala natin ngayon sa mga tao. Hallelujah. Sumagot si Felipe kasi nung minsan ako yung nagpasagi lang ako sa aking FB. Kung merong Diyos Espiritu Santo, hindi ko naman ito nabasa sa Bible ko. Ito ba naman wala ka mababasa sa Bible? Naku, pinupug ako ng mga, hey, blasphemy! Naku, talaga naman, pinalalagan ako sa impyerno eh. Sabi mo na, hey, oh, papakilala ko sa inyo, sino yan? akala nila, minamasaker ko yung kanilang Diyos, Espiritu Santo. Hindi ganun. Sa halip, ay gusto kong ipakilala sa kanila kung sino yung tinatawag nilang Diyos, Espiritu Santo. Kasi wala nang iba pang Espiritu dito sa mundong ito, kundi Espiritu ng Diyos. Yes. At Espiritu ni Kristo. Isa. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, Yeah. Hindi sa kanya. hindi kay Kristo ang taong ito. Pwes mo yan kaya sa Romans 8:9. Okay, basa mo kaya sa walang pangatlong Espiritu na naririto na banal. Wala. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesus, Yeah. hindi kay Kristo ang taong ito. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Hallelujah. Tuloy pa kayo sa Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, ngunit naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan ng Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayo na matuwid ng Diyos. Hallelujah. Espiritu ng Diyos ha. Tandaan natin mabuti ha. Walang pangatlong kapangyarihan na Diyos Espiritu. Wala. Espiritu ni Kristo at Espiritu ng Diyos. Yeah. Anong tawag natin sa kanila? Siyempre, Holy Spirit. Spirit. Pagdating sa Espiritu, Holy. Kasi pag nilagyan mo yan ng identity, dalawa lang klase ng identity meron ng Espiritu. Evil or holy. Evil, pag hindi holy, evil, Yeah. spirit. May mga tinatawag na banal na tao, banal na lugar, Yeah. Holy place. banal na mga bansa. O, basahin natin. Leviticus, teka mo na. Ano ba ako? Tingnan muna natin itong Leviticus ha. Leviticus 19:20. Okay, kaya ito sa'yo, pakibasa. Okay, Leviticus 19:20. 19:20. Okay, sabi rito sa 20, ito na.
Yeah, ganun, meron. At kung sino mang lalaki, 19.2 pala, 2.2. 19.2, salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ng Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Ay banal. Ako na Panginoon ninyong Diyos ay banal. Yeah. Andun din niya sa first Eh, Peter. sino yung tinatawag na banal? Ang Panginoon mong Diyos. Wala nang iba pang banal na espiritu na sinasabi sa Bible, Old and New Testament. Walang tinatawag na ibang espiritu bukod sa espiritu ng Diyos. Okay. Unang Pedro 1:15. Yeah, Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, ano ang Diyos? Holy! yeah. Dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Yes. Banal na gawain. Hindi naman pwedeng sabihin, oh ito ay banal. Pero tinatawag na banal na gawain. Bakit? In-identify anong uring gawain. Evil na gawain o banal na banal, holy na gawain. Banal na gawain. So, identification. Leviticus 11:44, sapagkat ako ang Panginoon, ninyong Diyos. Okay. Lord God. Pag sinabing Lord at saka God, magkasama ang Panginoon. Yes. Magkasama, hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang Panginoon. Ang Espiritu nila, pag nasa form of the Spirit, lagi silang magkasama, hindi sila maghiwalay. Yeah. Kahit nung si Kristo ay nagkatawang tao, Hindi pwedeng tatlo at sila. siya ay nag-umpisa ng kanyang ministeryo, ang Panginoon, ang unang-unang pinakita ng Diyos sa mga tao kung paano sila ay nagkasama. Sila ay nagpabautismo at ang Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya. Pinakita na sila ay magkasama. Espiritu bumaba sa pisikal na katawan ni Kristo. Yung Espiritu na yon ay Espiritu ni Kristo naging magkasama. Sabi doon sa huli nating binasa, ang Espiritu ng Diyos ang siyang muling bumuhay kay Jesus. Kasama sila. Okay, Levitico, sapagkat ako, 11:44, sapagkat ako ang Panginoon, ninyong Diyos, kaya magpakabanal kayo. Okay. Mateo 27:52, nung muling nabuhay si Jesus. Yeah. At ang mga libingan ay nabuksan, no, nabuhay mula pa, namatay, muling nabuhay. Nung Yeah. siya'y muling nabuhay, ang mga libingan doon sa Jerusalem ay nabuksan at ang mga banal na tao, holy people, banal na tao, identification na naman. Anong uri ng tao? Banal. Yung muling nabuhay rin, kasama ni Kristo at sila'y sumama sa Panginoon sa pagpasok. Pumasok na city at sumama doon sa langit. Yeah. Holy people. Ano yung holy? Identification. Yeah. Hindi evil ng mga tao. Banal na mga tao. Okay? 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Kabanal. Identity na naman. Bakit? Yung mga Israelita, yung mga nasa paligid niyan, ang tawag dyan, mga hintil, mga makasalanan. Evil ang kanilang mga gawain. Yes. Okay? Mayroon mga tinatawag na banal na gawain, may tinatawag na banal na tao, holy people, holy place, may Yeah. tinatawag na banal na bansa, mayroon din tinatawag na Holy Spirit. Ano yung holy? Identification din. Yeah. Okay, yan ang alamin natin, sino yung identification ng Holy Spirit. No? Either siya ay holy, at meron pang mas spesifikado, kailangan malaman natin sino yung Espiritu Santo na tinatawag ng maraming tao doon sa ibang sekta ng reliyon na Diyos, Espiritu Santo. Yan ang ating alamin. Balik-ulit tayo sa John. John, saan na tayo kayo, Roday? John 14:16. John 14, 16 muna. verse 16. 16 na tayo. Mm. Okay? John 14, 16. 16, okay. Dadalangin ako sa Ama At kayo upang kayo'y bigyan niya ng ibang. ng isa pang patnubay. Yes. Niya. Yeah. Niya. So therefore, siya. Siya meron na naman therefore. Kasi siya eh. No? Huwag muna, teka muna, hold. Teka muna, teka. Parang bumitaw ako. Hindi pa yata ako tapos doon sa binabasa ko kanina. John 14, tumagot
Saan na ba ako kanina, no? Teka lang nga, Kuya Tony, babalikan ko muna yung ano, 9 tayo, 9. sa 9. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi pa ninyo ako kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Bakit sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala? Ako ay nasa Ama, ang Ama ay nasa akin. Hmm. Alam mo, Binigay wala. tinutukoy ni Kristo yung Espiritu ng Ama. Yes. Espiritual. Di ba kayo naniniwala ika ni Kristo na ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay ay nasa akin? Yes. Isa, spirit. At ako naman ay nasa Ama. Yeah. Sabi, isa lang sila. Amen. Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Yeah. Anong sabi ni Kristo? Ang aking Ama na Espiritu, siya ang nasa akin, siya ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Yeah. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, sabi ni Kristo, maniwala kayo sa ginagawa ko. Bakit? Anong ginagawa ni Kristo? Yung nature ng utusan niya. Pag sinabi ni Jesus, tigil bagyo, tigil. Tigil tubig, tigil. Yeah. Patay buhay. Getong, alis, layas, bulag, makakita. Wala siyang hindi kayang gawin. Yeah. Sabi ni Jesus, kung ayaw niyong maniwala sa akin na sa pisikal, nandito na sa pisikal ang Panginoon. Maniwala kayo sa ginagawa ko. Ang Ama, ang Espiritu ng Ama na nasa sa akin, siya ang gumagawa ng ginagawa ko. Yes. That's right. May natututunan tayo? Yes. 11. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama, ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw nyo maniwala sa mga sinasabi ko, maniwala kayo sa mga ginagawa ko. 12. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin, Hmm. makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Okay. Sino yung babalik sa Ama? Si Kristo. Ano yung dala niya? Pisikal na katawan na nag-glorified, muling nabuhay. Yeah. Kasama ng kanyang Espiritu na katawan, pupunta na sila doon sama sa langit. Okay. Sinasabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. Sabi niya, Babalik ako. babalik ako. Yeah. Hallelujah. Teka, tutuloy natin. At anuman, okay, saan ba? 12. Maniwala, 12. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin, makakagawa ng mga ginagawa ko higit pa rito sapagkat ako'y babalik na sa Ama. Okay. Saan siya pupunta? Sa isang lugar kung saan doon nila ginawa ang lahat ng bagay. Saan pupunta? Kung tawag mo ron, langit. Kung tawag mo paraiso, paraiso. Huwag na tayo magtalo-talo ron kasi bawat reliyon may tawag doon. Saan siya pupunta? Doon sa Genesis. Kasi sabi ni Jesus, ako Alpha. Ako rin ang Omega. At ako rin ang muling babalik. Yeah. Sa New Testament, merong mas maano ako ang muling babalik. Yeah. Ako ang Alpha, sabi ni Jesus, ako simula. Ako Genesis, punta ka rin sa Genesis, simula. Nilikha ang Diyos. Pati si Ganyan, nilikha ng Diyos. Amen. No? Sa Espiritu pa sila, hindi pa sila nagkakataong tao, magkasama sila. Kaya sabi doon, likayin natin ng tao. Wala rong tatlong elemento, dalawa lang sila ron. May mga doktrina na meron doong ikatlo. Actually, meron pa nga ikaapat. Si Satanas daw ay kasali sa gumawa na. Pag hindi nyo nabasa sa Bible, hindi nakasulat, hindi totoo. Kasi yung mga satanista, magtinuruan nga, nakaw, ay Satan, kami ang kapag ang Bible, malinaw na sinabi, diretso. Yun ang tinatawag na pure gospel, diretso, puro, walang halong lebadura. Kasi yung mga reliyon, gagawan niya ng lebadura yan, patatamisin niya para maniwala na yun. Huwag kayong maniniwala sa may lebadura. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Bakit? Piniligaw kayo. Lalong lalabo. Hindi lilinaw, lalong lalabo. Kaya sabi ni Jesus, ang salita ko ay totoo. Yes. Sino ba nagsalita na isa lang ang Diyos? Si Bishop ba? Si Kuya Sosing ba? Si Kristo! Isa lang ang Diyos. Amen. Ang Ama. Isa lang talaga. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Isa lang. At tayo'y nabubuhay para sa Ama. Isa lang ang Panginoon. Sino ang pangalan ng Panginoon sa Revelation sa atin? Isa lang ang Panginoon. Sino? Si Kristo. Yeah. At sa pamamagitan ni Kristo ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan biniyay na Nabubuhay tayo. Hallelujah. May revelation ba sa atin ngayon? Walang ikatlong persona. Wala. Wala. Wala!
Yung tinatawag nating Espiritong Diyos na Espiritu Santo ay si Kristo at ang Diyos mismo. Yeah. Hallelujah. Amen. Woo! Sana ako. Isa, yeah. 13. Okay. 13. At anumang hingin ninyo Sama. sa Espiritong Diyos, sama na Espiritu. Yes. Anumang hingin ninyo sa aming Ama na Espiritu, Pangalan ko. sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Yes. Kanino tayo hihingi? Kanino tayo mananalangin? Sa Espiritu Santo ba? Meron bang nanalangin dito? Espiritu Santo, bigyan mo po ako. Wala! Sama. Kanino tayo hihingi? Sa Ama. Kaninong pangalan? Kay Jesus. Sabi nga ni Jesus, kaya wala kayong dumarating sa inyo kasi hindi kayo humingi. Humingi kayo! Sabi ni Kristo. Katawang ko. Pero wala na tayo, Papa. Humingi ako sa Panginoon eh. Humingi ako sa Diyos eh. Yeah. Tumatawag ako sa Diyos, Panginoon. Pagkalooban mo po ang aking mga biyanan ng malusog na katawan. Ang malusog na katawan. Yeah. Panginoon, pagkalooban mo po ang biyanan ko ng pambili ng gamot. May pambili ng gamot at pagkain. Bakit humingi ako sa Diyos eh. Yeah. Sabi ng Panginoon, humingi kayo upang kayo maging masaya. Yes. Hallelujah. Gusto ng Diyos tayo maging masaya. Palakpasin tayo. Yeah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Wag ako ha. Hindi akin yan. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Yeah. Kanino hingi? Sa Espiritu Santo? Hindi. Sa Ama. Na nandoon, na nasa sa katawang Espiritu. Na tinatawag nating Diyos, Espiritu. Siya ang tinatawag nating Diyos, Espiritu, ang Ama. Hallelujah. O, tuloy pa tayo, lalim pa tayo. Nandito na tayo ngayon sa 17, 16 sa 16. John 14:15. Tuloy-tuloy lang, diyan pa rin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang mga utos ko. Kaya ano ba ang utos ni Kristo? Ang isa sa utos ni Kristo na hindi natin dapat mawala sa isip natin lahat. Magmahalan tayo. Yeah. Yan ang buod ng lahat ng kautusan ng luma at saka ng bago. Anong utos ni Kristo? Magmahalan tayo. Anong mamahalin natin? Number 1, mahalin mo asawa mo kasi kalahati ng katawan mo. Number 2, mahalin mo anak mo dahil bunga yun ng pagmamahalan ninyo. Number 3, yung pamilya mo, yan, mga biyanan ko, mga pamilya. Okay, number 4, yung mga tao sa paligid mo. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, kung paano mo minamahal ang sarili mo, ganun mo rin lang mamahalin ang kapwa mo. Paano kung asawa mo, sarili mong anak, hindi mo kaya mahalin? Paano? Kalokohan nyo, sasabihin mo, bibigyan mo ng pagkain yung kapitbahay mo, sarili mong anak, hindi mo mapaghanap buhay. Yes. Pag-aralan mo muna, mahalin ang sarili mo. Sapagkat kung paano mo minamahal ang iyong sarili, yun ang uri ng pagmamahal na pwede mong i-apply sa iyong kapwa. Sa iba. Amen? Pagmamahal. Yun ang tinuturo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, tutuparin mo ang utos ko. Ano yun? Mahalin mo ang kapwa mo, sarili mo, asawa mo, anak mo. Pag-uwi mo ng bahay, asawa mo, kaaway mo. Ay, nandiya ka, demonyo. Hindi ka maaaring makapagmahal ng tao. Hindi mo kaya. Bakit? Sarili mong asawa, hindi mo kaya mahalin. Anak mo, hindi mo kaya. Hindi ka pwedeng magmahal ng tao. Bakit? Sabi ng Bible, kung ang Diyos na hindi mo nakikita, kung sasabi mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, paano mo ba mahal? Ang Diyos na hindi mo nakikita? Ang Diyos din natin nakikita, wala rito si Kristo. Paano natin mamahalin ang Diyos, hindi natin nakikita? Eh, kung yan sarili mo, mga pamilya, nasa paligid mo, kapwa mo, kapitbahay mo, hindi mo kayang mahalin, puro basura, puro tayo ang tatapon mo sa kapwa mo. Paano mo mamahalin ang Diyos? May natututunan tayo? Yes. Hallelujah. Kunti pa. Tayo kamarad. Ilan pa? Ha? Mahaba pa. Yuhu! 18. Tayo. Excited ako mag-share nitong mga salita ng Lord. Amen. Walang yung ganito. Yes. 17. Teka ba? 15. 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo. O isa pa, o di meron other God, o therefore na naman. O tayo therefore ha. Nang isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ay,
Kaya minsan meron tayong, kung minsan nakikita ko, pinapanood ng asawa ko, yung tao, hayop, bagay. Ang espiritu, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Yeah. Espiritu, hindi nakikita. Bibigyan niya tayo. No, nagpapasarig na ang Panginoon tungkol sa Espiritu Santo eh. Ano ang gagawin ng Espiritu Santo? Siya ipapatnubay. Hindi kayo ipoposes ng Espiritu na yan. Papatnubay lang yan, gagabayan ka lang yan. Kung si tatay ay mamamasyal, katulad namin, namasyal kami, sabi nga mamigay. Maliligaw kami pag wala kaming guide. Lalo na, namasyal kami sa ibang bansa na hindi English, kailangan may guide ka. Wala ka, hindi ka makakapagtanong. Pumasok naman kami sa kuweba. Kuweba, pakilalim-lalim. Abay, merong guide sa kamay. Patnubay, may ilaw. Hindi pwedeng bibitaw ron, maliligaw ka, mawawala ka. Ang Espiritu Santo, ang Espiritong Banal, ang Espiritong may identity ng kabanalan. Sabi ni Jesus, siya ay papatnubay. Number 1 ha, papatnubay ha. Yung patnubay, pag physical ang pinag-usapan natin, hawak-hawak natin nga sa kamay. Physical ang pinag-usapan natin, ilaw. Sa spiritual, siya'y naririto, siya'y nagsasalita, siya'y gumagabay. Yes. Pag si tatay ay pupunta yan sa isang lugar kung saan gagawa yan ng masama, sasalita yan. Tawag sa kanya, gabay, papatnubay. Yes. Yung gagawin, no, Ben? Magagalit asawa mo. Kukunin na ka yan. Yung pambili mo ng pagkain, marubos. Kakasakit ka. Gaway kayong mag-asawa. Hindi tama yan. Nagsasalita. Lalong-lalo na pag gagawa ka ng kasamaan, papagnubayan ka niya. Kasi ayaw ka niyang pumunta ron. Kung saan ka pupunta. Kasi siya ay espiritu ng kabanalan. Yes. Ayaw niya pag pupunta ka sa kasamaan. Bakit papagnubayan ka niya sa mga banal na gawain? Una natin binasa kanina eh. Banal na gawain. Yeah. Okay. Tuloy pa natin. 17. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Ayan na, binigyan na niya ng pangalan. Siya, so therefore, siya ibang tao. Dahil talagang siya. Bakit? Kasi yun ang Espiritu ng Panginoon at ng Diyos. Pero hindi siya kakaiba doon sa kanila. Walang ikatlo. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Anong klaseng Espiritu? Hindi nga tinawag na Holy Spirit eh. Spirit of Truth. Yeah. No? Hindi nga Holy Spirit ang tawag sa kanya una eh. Ano? Truth. Spirit of Truth. Espiritu ng katotohanan. Anong ibig sabihin ng katotohanan? Pag ikaw ay merong kamalian, magsasabi sa'yo, anong katotohanan? Dadalahin ka nila sa Bible. Yeah. Ano ang totoo? Ito ang totoo. Kaya ang Panginoon, pag humarap ka, kahit si Satanas sumarap sa Panginoon, kasabihin niya, ito ang sulat. Ito ang nakasulat. Lagi ganun na sabi ng Panginoon, yun ang nakasulat. Hindi na pwedeng mabago. Ito ang katotohanan. Ito ang totoo. Ako ang anak ng Diyos. Yeah. 18. Sana ba? 17. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Hindi matanggap. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita. Yeah. Ano pa? Siya hindi nakikilala ng sanlibutan ito. Kaya nga pinapakilala natin siya ngayon. Yung ikatlo nilang Diyos ay si Kristo at ang Ama. Yes. Walang iba pang Espiritu na Diyos, Espiritu bukod sa Ama at kay Kristo. Wala nang iba. Kung meron kang ikatlo na bukod sa kanila, yun na lang yan. So balik para sa atin, ito makikita natin. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa sa inyo. Nanay Pachi, sino yung nasa iyo? Si Christ. Si Kristo! Buti na lang, kilala ko, kala ko, hindi mo rin kilala eh. Wala akong nakilala ng Diyos, hindi si Kristo. Maraming tao, kilala kung sino ang Espiritu Santo na tinatawag na Diyos. Pero maraming tao nakatayo sa doktrina ng reliyon ng mga na meron silang pangatlong Diyos na hindi nila kilala. Basta na lang siya, sabi dito siya. Okay. Sapagkat siya ay nasa inyo, siya ay mananatili sa inyo. Sino nangako? I will never leave you nor forsake you. Si Jesus. Wala nang iba. Hindi nangako sino ang Espiritu na siya ay mananatili sa inyo hanggang kamatayan at ikaw ay muli niyang bubuhayin. Kapag ikaw ay muli nang namatay, ikaw ay muli niyang bubuhayin. Sinong Espiritu? Si Jesus! Sinong kasama ni Jesus? Ang kanyang Ama! Sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay
hindi na maghiwalay. Mananatili siya sa akin. Hindi sila naghiwalay. At nung tinanggap natin si Jesus, ang sabi ni Jesus, kapag kilala mo ako, kilala mo na ang aking Ama. Isa lang ang Therefore, So therefore, ang Espiritu Santo na nandiyan dyan sa'yo, na tinatawag ng marami na Diyos Espiritu Santo, walang iba kung hindi si Jesus at ang kanyang Ama. Amen. Pagkatapos ng Panginoon, huwag ako, ako'y tumatayo lamang sa totoo. No, actually, kinangatay ako ng napaka-religion Okay lang, kasi hindi sila nagpapakain sa akin. Sino nagpapakain sa akin? Si Jesus! Amen. At ang aming Ama na nasa langit. Yes. Hallelujah. 19, hindi ko kayo iiwan na ulila. Siyempre, pag sinabi mong ulila, wala ka ng ama, wala ka ng magulang. Yeah. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan ulila. Ako ibabalik sa espiritong katawan. Yeah. Hallelujah. Hindi ko kayo iiwanan na ulila. Hindi ko kayo, babalik ako sa inyo. Sabi ni Jesus, sino babalik? Espiritu. Yeah. Espiritu na tinatawag nating santo. Hindi mo pwedeng sabihin Espiritu ni Kristo, Evil Spirit, hindi pwede. Espiritong banal, Holy Spirit. Yes. Pero, okay lang, sige, dagdagan nyo na ng Diyos, Espiritu Santo. Okay lang, basta lang kilala ninyo, sino yun? No. Si Jesus. Yes. At ang kanyang Ama. Amen. Isang Okay lang yung walang problema sa akin yung meron kayong ikatlong Diyos. Pero kailangan, alam niyo sino niyo yung inyong ikatlong Diyos. Okay na tayo ron. Huwag lang yung gagawa kayo ng pangatlong Diyos. Kasi, napakasena ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa Exodus 13:14, do not worship any other God, for the Lord whose name, jealous God. mapanibubuhay ng Diyos. Huwag na huwag kang gagawa ng ibang Diyos maliban sa Diyos Ama. At kay Kristo na ipinahayag niya, no? Actually, yung pagka-Diyos ni Kristo, hiwaga eh. Revelation yun sa mga tumanggap kay Kristo. Revelation, actually si Jesus mismo, ang Panginoon, hindi niya itinuro sa mga tao, akong Diyos, ha? Hoy, Bishop, akong Diyos. Hindi niya sinabi yung ganun eh. Walang itinuturo si Kristo na, ako yung Ama, sambahin niyo ako, hindi. Yung pagkakilala natin kay Jesus, na iisa at tunay na Diyos, yun ay personal revelation sa bawat sumasampalataya kay Kristo. Sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi nila kilala si Kristo. Hindi nila alam kung sino sila. Tiwaga na Hindi nila naman. kilala. Kaya nga sinabi, hindi matanggap eh. Bakit? Hindi kilala. Okay. Huwag kang sasamba, Exodus 20 verse 1, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang imahe na anumang nilalag sa langit, sa lupa, sa tubig, saan pa man. Nakakagawa ang mga tao ng imahe sa kanilang isip. Yes. Hallelujah. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang imahe sa pag-iisip, sa pisikal, sa lupa, sa langit, gumagapang, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag kang gagawa sa iyong isipan ng imahe ng ikatlong Diyos. Wala nang ibang Diyos kundi ako, sabi ng Diyos. Amen. Woo! Amen. Yes. Sana ba ako? 21. 18. Hindi ko kayo iwang ulila, babalik ako sa inyo, konting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita sa libutang ito, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyo ako'y nasa Ama. Paulit-ulit. Pag ang salita ni Kristo, ang Panginoon paulit-ulit, ibig sabihin napaka-importante kasi pinapaulit-ulit niya. Gusto niya makuha nyo. Ayaw niyang hindi natin makuha ang kanyang sinasabi at tinuturo. Bagamat nung panahon na yun, siya mismo ang nagtuturo at ang Espiritu Santo ay nandun doon mismo sa kanya. Ang Espiritu ng Ama ay naroroon sa kanya na tinatawag nating Espiritu Santo. Kasama niya. 20, sa araw na yun, malalaman nyo, ako nasa Ama, kayo naman ay nasa akin, at ako naman ay nasa sa inyo. Sinong nasa sa atin? Espiritu ni Kristo. Yeah. Nasa kanino tayo? Na kay Kristo tayo. Yeah. Nasaan si Kristo? Nasa Espiritu ng Ama si Kristo. Nasaan si Kristo at ang kanyang Ama? Nasa sa atin. Yes. 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko, tinan mo, binalik na naman niya, utos niya. Ano utos ni Kristo? Magmahal lang kayo! Mahalin niyo yung
asawa nyo, anak nyo, pamilya nyo, kapitbahay nyo. Yan ang utos ni Kristo. Hindi mo pwede ka magnanakaw, mag-abalangya ka, kung ano-ano, kabdibang yun ang ginagawa mo. Hindi mo sinusunod si Kristo. Kaya nga ang Espiritu ni Kristo ay bumaba unang-una sa mga hintil sa Acts chapter 10 habang sila ay nakikinig. Ang unang-una mga hintil na tumanggap ng Espiritu Santo ay habang sila ay nakikinig sa pinangangaral ginagawa ni Pedro sa bahay ni Corneliong sundalo. Yes. Pinakaunang-una habang nakikinig, ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga nakikinig. Yeah. Kaninong Espiritu? Espiritu ng Diyos! Espiritu ni Kristo! Amen. Kaya sinabi ni Kristo, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong ito. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, hindi sa Diyos ang taong ito. Yes. Kaninong Espiritu? Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Ama, hindi third party. Yes. Hallelujah. Okay. 20. Sa araw na yon, malalaman ninyo ako'y nasa Ama, kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin ang aking Ama, iibigin ko din siya. At ako, si Kristo, ay magpapakilala ng lubos sa iyo. Amen. Kaya nga ngayon, nakikilala natin si Kristo eh. Bakit? Sapagkat mahal natin ang mga tao, ang asawa natin, anak, pamilya, mga tao, ating mga kapatid kay Kristo. Pagkat yan ang katunayan na ikay isang mananampalataya. Ikay na kay Kristo, utos ni Kristo ang pamamahal. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala at hindi sa sanlibutan? Si Tomas na naman to. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita. Yeah. Iibigin siya ng aking Ama. At kami. At sino pupunta sa atin? Kami! Sino yung kami? Ang Ama at si Jesus, Espiritu ng Ama at Espiritu ni Jesus. Kami ay pupunta at mananal kay Mother Teresa, kay Kuya Sosel, kay Bishop, sa akin. Sino yung naninirahan sa akin? Ang Espiritu Banal, ang Espiritu ng Ama, ang Yeah. Espiritu ni Kristo, ang Diyos. Amen. Amen. Ang Diyos, pwedeng tawagin na natin, ang Diyos, Espiritu Santo! Yes. Maisa. Pero hindi third party. Yes. Isa lang. Ang Diyos, Espiritu Santo, Isa ang lang. Diyos Ama at si Kristo. Malinaw? Amen. May oras pa tayo, Rod? Yan na. Hallelujah, konti pa, meron pa konti. Napakahalaga, nakilala natin ang ating Diyos. Hindi po pwede na meron kang kilalang Diyos na hindi mo kilala. Pag sinabi mo, ako'y merong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, wala tayong question doon, kilala natin. Eh yung Diyos Espiritu Santo, kilala na natin ngayon kung sino siya. Siya ang Ama at ang Panginoong Jesus. Yes. Amen! Amen. Papabayaan lang natin yung mga... Hallelujah! May natutunan kayo? Yes. Meron pa akong verse. Isa na lang. Isaiah 43 verse 3. Kuya Sosa, pakibasa mo. Isaiah 43 verse 3. Hanap ko muna pa. Ito na. For I am the Lord. 43. 43:3. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas. The Holy One of Israel, ang inyong tagapagligtas. Yeah. Isaiah 45:5. 45.5. Yun. 45.5. Ako ang Panginoon. Yeah, ako Panginoon, walang iba. Di Wala sa, nang iba. di ba sa akin, walang Diyos. Hallelujah. Di ba sa akin, walang Diyos. Ako ang Panginoon. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit sa Old Testament. Ang Diyos, wala nang iba. Huwag na huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Imahe sa isip, sa carving, anumang uri ng imahe. Huwag na huwag kang gagawa ng pakalaking kasalanan. Yeah. Isa lamang ang Diyos, Amen. ang Ama, isa lamang ang Panginoon si Jesus. Pagkakataon natin.
Nais kong ika'y maranasan. Tayo, tayo Pati pumasok, mo'y Panginoon. aking inaasam. Hanggang sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang ibang napupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso